We hope that through the conduct of the symposium like this, our fellow teachers and learners will fully recognize the value of historical events and apply the wisdom, integrity, and love for this country. We would like to show appreciation to the National Historical Commission of the Philippines for the partnership and collaboration in promoting awareness on the commemorative events to our fellow teachers and students, instilling nationalism and love for the country in their hearts and minds. To the Metropolitan Manila Development Authority and Armed Forces of the Philippines, thank you for advocating that EdSymposium through your LED walls along EDSA. To the Ayala Foundation, we want to extend appreciation for your full support on the creation of Magiting Mojos. To Professor Xiao Chuan, who will tackle and discuss this very significant topic and legacy of Dr. Jose P. Rizal and how our teachers and the youth of today can apply their wisdom, compassion, integrity, and love for this country. Thank you for always extending your services and sharing your knowledge with us, especially to our fellow teachers and learners. To our other speakers and guests, our appreciation for your steadfast support and assistance. To our Araling Panlipunan and Edukasyon sa Pagpapakatao fellow teachers and learners, all these initiatives are for you. To the Technical Working Group and Committee, thank you for making this event possible and a program to look forward to. Once again, thank you very much to everyone. Mabuhay po tayong lahat. And God bless. Maraming salamat po, Yusek Diosdado M. San Antonio, ang Undersecretary for Curriculum and Instruction sa paghahatid ng napakahalagang mensahe ng ating pinagpipitaganang kalihim ng edukasyon, Professor Leonor M. Briones. Pagbati sa mga opisyales at manggagawa ng National Historical Commission of the Philippines na nanonood sa atin ngayon. Gayon din ang mga bumubuo sa External Partnership Service at ang mga manggagawa sa tanggapan ng ating Undersecretary Tonicito Umali. Bagbag ang damdamin ni Rizal sa kanyang masidhing pagnanais na magtamo ng kalayaan ng ating bansa. Ang kanyang pagmamahal sa bayan na mababakas sa kanyang mga obrang panitikan, sa hapong ito ay ating saksihan ang isang natatanging pagtatanghal ng dakilang lahi, ang awit na ipamamalas ng mga guro sa MAPE na sina Ginang Rosel G. Jimenez ng Guevara High School at Michael Garcia mula sa National Academy of Sports. Dakilang lahi nasa iyong tangi, pag-ibig ko inang bayan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang suga ng iyong nakaraan. Nang
pahiran ko, luha ng iyong puso ay natayo, muli ang karangalan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo, inang bayan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Uminang ng iyong bituin At sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw ang buhay. Pag-ibig ko'y sa'yo. Thank you. Inang bayan. Ang
ang lugar kung saan umawit ang mga piling guro ay mga lugar pa rin kung saan nagtungo si Gat Jose Rizal sa lalawigan ng Tarlac. Maraming salamat po sa madamdaming rendisyon ng dakilang lahi. Sa bahaging ito, tayo ay tutungo na sa isa sa mahalagang bahagi ng gawain ngayong hapon. Ang sampaksaan na may layuning higit na palalimin ang ating pagkilala sa agham, katotohanan at buhay ni Gat Jose P. Rizal. Walang mang-aalitin kung walang paaalitin. Ang makabagong panahon ay naghahatid ng makabagong anyo ng pang-aalitin. Alipin ng mga tao, bagay o pagkakataon na pumipigil sa atin na ating makamit ang ating pinakaaasam na pagbabago at pagpunlad. Ang pagnanasang makaalpas sa marawal na kalagayan ng bansa na pinamalas ni Gat Jose Rizal ay silbing inspirasyon sa bawat Pilipino. At upang higit pang paigtingin ang antas ng ating paghanga sa ating dakilang bayani, ating mapakinggan ang isa pang tagapagsalita na di lamang tanyag sa ating bansa, kundi ay hinahangaan sa ibayong dagat. Our speaker passed the California State Bar examinations on February 2004, took oath and admitted to practice law, and as a member of the California State Bar on June 1, 2004. Admitted to practice federal law in the United States Federal Court, Eastern, Southern, and Central District of California. Admitted as member of the American Bar Association in 2004. He finished Bachelor of Science in Legal Management at the Ateneo de Manila University and completed Juris Doctor degree at the Ateneo Law School. Conferred a doctorate degree in Public Administration honoris causa by the Polytechnic University of the Philippines on April 15, 2015. Featured by the Philippine Star as one of the most accomplished and notable Filipinos who best represents the state of the Filipino today. He is a former part-time lecturer at the graduate program of the University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, and at the Polytechnic University of the Philippines for Master in Educational Management and Doctor in Educational Management. Presently, he is the Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships, and Project Management Service of the Department of Education. Mga minamahal na tagapanood, malugod po namin ipinakilala ang napakasipag at kahanga-hanga sa kanyang mga advokasya, ang ating Undersecretary, Tonicito M.C. Umali, Esquire. Sa buhay ni Rizal. Pero bago po yun, I'll give you some legal provisions para makita po natin bakit po ba natin dapat gawin lahat ito. At kapag gagawin po natin sa susunod na taon, lalo natin pag-iigtingin mga aktibidad natin para po maunawaan ang buhay ni Gat Jose Rizal. Maunawaan natin na ito po ay matibay na legal na basihan at tayo po sa ating kagawaran ng edukasyon ay obligado, ma'am sir, yung ating mga school heads, araling panlipunan and edukasyon sa pagpapakatao, teachers, na dapat po talaga ginagawa natin ito. So simulan natin sa ilalim po ng saligang batas. Tayo po ay may obligasyon
na, if I may read this provision under Article 14 of the Philippine Constitution, to inculcate patriotism and nationalism, foster love of humanity, respect for human rights, appreciation, ito po yung pinakamahalaga, of the role of national heroes in the historical development of our country. And then may mga nilagay pa po dyan, pagiging mabuting mamamayang Filipino, at yung mga values na dapat meron tayo, yan ang obligasyon natin ng Estado sa pamamagitan po ng ating kagawaran ng edukasyon. Kapag tingnan nyo rin po, wala po rito sa slide natin, but I want to share with you Republic Act 10086. Sulat po ninyo yan, Ma'am Sir. And I usually mention this naman po ito, so parang review po ito. Ito pong tinatawag nating Strengthening People's Nationalism through Philippine History Act. Ito po yung batas na bukod sa binago yung pangalan ng ating dating National Historical Institute to the present National Historical Commission of the Philippines, ito po yung batas na nagbibigay mandato po sa ating lahat na paigtingin, palakasin ang nasyonalismo sa ating bansa. Utos po ito, mandato po ito. Hindi po ito parang suggestion na may option tayo na huwag gawin. Lalo na sa bahagi natin sa kagawaran ng edukasyon. Talagang matindi po ang ating obligasyon na tungkulin dito. Palakasin ang nasyonalismo sa bawat mamamayang Filipino sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating Philippine history at yan po, yan ang dahilan kaya meron po tayong asignatura at mga aktibidad tulad po ng ginagawa po natin ngayon. Ngunit ngayon, very purposive ang ating layunin po ngayon to talk about Gat Jose Rizal. Alam po ba natin na as early as December 20, 1898, nagkaroon na po ng dekreto ang ating dating Pangulong Emilio Aguinaldo para po gunitain ang December 30, offices shall be closed. All national flags, 12 noon of December 29, to be raised as half-mast. Pero ito ay tinawag na National Day of Mourning. Pag tingnan nyo po yung next slide, baka galing pa kay Professor Chow Chiway kung kopya kong ito o yung mga galing kong staff na nag-prepare ito si Dines. Yan po yung actual na dekreto ni Pangulong Emilio Aguinaldo declaring December 30 of every year as a National Day of Mourning. Pero bago pa po yan, bilang pagkilala sa kabayanihan po ng ating Gat Jose Rizal, Act number 137, 1901, pinasa, creating the province of Rizal. Act number 243, issued on September 28, 1901. Yan po ang batas kung nagbigay mandato para magtayo po ng nakikita po ninyo ngayong monumento ni Gat Jose Rizal sa Luneta. At 1902, officially, ang December 30 ay tinawag ng Rizal Day. 1902 pa lamang po. Ngunit yung National Day of Mourning, 1898 pa lamang ginawa na po natin ito, yung ginagawa po natin ngayon. At nasama siya bilang isa sa 10 Philippine holidays. Marami ba pong batas at mga executive issuances na ilabas ang Malacanang para po talaga mapahalagahan, mabigyan ng pugay ang ating bayanin si Gat Jose Rizal. Republic Act number 229, pinagbabawal po ang paglalaro ng sabong. Alam po ninyo nung araw yan ay hindi ko na naabutan to, Professor Chow, yung high alay, but I have an idea what is this. Bawal po yan. On the 30th day of December of each year.
And more importantly, they created a committee to take charge of the proper commemoration and celebration ng Rizal Day sa bawat munisipyo, lungsod sa buong Pilipinas. Elpidio Quirino po ang naglabas nito taong 1948. Taong 1954 ay naglabas po ng panukala ang dating Pangulong Ramon Magsaysay, creating the Jose Rizal National Centennial Commission for the birth anniversary of Dr. Jose Rizal, ikasandaang taon, 1961. At ito pong JRNCC na binuo ng dating Pangulong Magsaysay ay ginawa pong Rizal Presidential Committee taong 1962 ng Pangulong Diosdado Macapagal. Ito po, mahalaga po ito. Parati natin sinasabi sa kagawaran ng edukasyon, ayaw po natin ng batas na nagtuturo, nagbibigay mandato sa DepEd kung paano po ituturo ang mga asignatura. Ano po ba yung mga ituturo sa ating basic education curriculum o maski sa tertiary level. Dahil napakahirap po yan pag isinasa batas ang curriculum. Ngunit, this should prove as one of a very good exception. One of the exceptions dun sa gusto nating hayaan ng DepEd na maging malaya sa pagtuturo ng curriculum. Ito pong RA 1425 sponsored by the Nationalist Senator Claro M. Recto na binigyan ng mandato lahat ng private and public schools, colleges and universities to include the life, works, and writings of Jose Rizal, particularly Noli Me Tangere and Elfo de Busturismo, to be taught in our schools. At kaya ito po ay tinuturo ngayon sa ating high school. Nako, nung araw ay naalala ko ay third year high school, Noli Me Tangere kami, and then fourth year high school, El Filibusterismo. At sa kolehiyo, bukod pa yung Rizal 101 as a subject being taught in high school and in college pursuant to this Republic Act 1425. At patuloy naman po yan nangyayari. EO 292, Admin Code of 1987, talaga pong inilagay na dyan ang Rizal Day as one of the regular holidays. Nagkaroon ng kaunting pagbabago, RA 9492, kapag wala pong inilabas na panukala ang kailangan maunawaan natin itong batas na ito, pwede mong mangyari ito. Ang malakay niya ay yung Lunes na pinakamalapit sa December 30, doon ipagdiriwang ang Rizal Day. Pero mayroon pong panukalang nilabas ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, Proclamation Numbers 986 series of 2020 at itong 1236 series of 2021 na tinatakda nga po na December 30, taong 2021 at taong 2022, yan pa rin dapat ang araw nating pinagdiriwang ang Rizal Day. Mabilis po lamang, hayaan niyo po akong daanan yung mga katangian po ni Jose Rizal, lalo pong pagyayamanin ng ating susunod na tagapagsalita, Professor Chow Chua. Dapat po mga anak na mga nanonood ngayon at nakikinig, Mommy, Daddy, Mom, Sir, parati nating ipakita sa ating mga anak kung paano si Rizal ay naging mabuti at mahusay na bata, nakinig, natutong magbasa sa napakamurang edad na ang kanyang ina ang nagsilbing unang guru po niya. Bagamat yung second bullet, I don't want to say that Rizal is really anti-church. Please don't interpret this bullet, but what we're just trying to say here is notwithstanding the mom being very religious,
trying to teach her son kung paano po dapat pahalagahan ang reliyon, ang ating Gatose Rizal, hindi naman basta inaatake lang. Yung nakita niyang pagmamalabis ng mga praile, kung may pagkakataon, siya'y magsasalita, isinama niya, nakita po natin yan sa isinulat niya, no limitangere el filibusterismo, among others, para mamulat ang mata ng ating mga kababayan sa mga pang-aabuso ng mga, hindi natin nalang lalahatin ng mga praile ng panahon pong yun. Yung susunod na slide, makikita po natin, mga anak, pwede natin sabihin din, Mami, Daddy, maski ang bata medyo may kaliitan, ay dapat hindi tayo mag-iisip dahil hindi naman gano'ng katangkaran si Rizal kulang na ang kanyang kakayanan. Ito'y kanyang walang kaduda-duda sa kanyang klase dahil sa kanyang katalinuhan, siya ay nirespeto. Maski medyo akala nila siguro ay basta-basta pwedeng they may think that Rizal is a pushover. Mamaya sana si Professor Chow ay pwede niyang magbahagi ng mga specific instances na si Rizal ay pinakita niya ang kanyang katapangan sa loob ng silid-aralan at sa paaralan in relation to what his bigger classmates are doing. Yung pagiging matipid ni Rizal, dapat po makita natin yan at ikintal sa isipan ng ating mga anak. Maski si Rizal po ay pinag-aral sa ibang bansa, hindi po yan basta-basta na parang may pera po siya, kanyang mga kamag-anakan, tumulong, inipon niya ang kanyang mga baon, mga anak na ating tinatawag para po maitawid niya ang buhay niya. Sana si Professor Chow mabahagi rin mamaya kung paano nga po si Rizal nabuhay. Baka akala nila, Professor, talagang napakadali ng buhay ni Rizal nung siya nagpunta sa bansang Espanya. Daanan natin ng mabilis po yan sana mamaya. Ngunit maski anong hamon, yung pagiging leader ni Rizal, siya ay tinanghal na buo ang La Solidaridad at siya ang tinanghal na honorary president ng grupo pong ito at yung isa pang organisasyon na La Liga Filipina. Yung La Solidaridad, this was prepared by my team, pero yan din yung pangalan, hindi po ba, Professor Chow, ang pangalan ng diaryo o pahayagan sa Espanya na nanguna po ang ating Graciano Lopez Haina, si Nandel Pilar, na sumulat. Mamaya mapag-usapan niya natin yan, yung grupo na yan, kung may pagkakataon po. At nakita natin ang kanya pong pagiging pinuno, maski dito po sa bansa natin. Kaya po siya naging inspirasyon ng ating God Andres Bonifacio sa katunayan po at marami pong mga bayani natin. Siya po ang kinikilala, kanyang mga sinusulat. At mga anak, sana magbigay inspirasyon po ito sa atin. I'll just go through this because we may want to hear Professor Chow right now. Bukod po sa pagiging magaling na manunulat, mga anak, kung may pagkakataon kayo, Mami, Daddy, tingnan niyo po ang naging buhay ni Gatose Rizal sa Dapitan nung siya po'y itinapon doon, was put in exile ng panahon nang siya'y bumalik. At tingin kasi sa kanya ay para siya ay nag-organisa ng mga kilusan para pabagsakin ang bansang Espanya. Siya ay pinatapon sa Dapitan at doon nakita po ang kahusayan talaga ni Rizal bilang leader. Doon nakita kung siya ay parang inhinyero at arkitekto rin po. Building of dam and waterworks, street lighting in the town plaza, encouraging locals to grow fruit trees,
establishing a school and dormitory for boys, documenting the local flora and fauna, treating ailments and performing surgery, conducting archaeological excavations. Napakahusay. Writing poetry and songs. Mga anak, Mommy, Daddy, sa panahon na ito, itong mga araw na susunod, sana maibahagi po ninyo kung sino po si Jose Rizal at kung ano po ba ang kanyang mga naiambag maski anumang sitwasyon ang kanyang kinalalagayan tulad ng siya ay nasa dapitan. At syempre po, hanggang siya po ay pinabaril sa Bagong Bayan, December 30, makita po natin days prior to his execution in Bagong Bayan, paano niya isinulat ang Mi Ultimo Adios. Sana may pagkakataon na pag-usapan ito with Professor Chow. Yung susunod na slides po, iiwan ko na lamang po ito, mga iba't ibang selebrasyon na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa iba't ibang panahon. Sunod na slides, syempre para parangalan, yan po isa pong paraan para talaga makilala at hindi makalimutan ay ang pangalan po ni Gato Rizal, lahat ng mga kalye, kilalang kilala, lalawigan ng Rizal, munisipyo, at mga iba pang mga bagay at lugar, ipinangalan po sa kanya. Nais po nating sabihin ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Tayo po'y natutuwa na sa pamumuna po ng ating Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones, nagkakaroon po tayo ng mga aktibidad na katulad po ng ginagawa po natin ngayon. Alam po ninyo, Ma'am Sir, every year, but only under the administration of Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones, na talaga po nating ipinatupad yung parating sinasabi natin layunin when we do commemorative event. We talk about honoring and paying respect for our national heroes, commemorating the heroism and patriotism of the Filipino people when we try to, and a particular hero, when we try to do commemorative event. We talk about doing activities to increase awareness kung sino ba talaga itong bayaning nais natin kilalanin na ito, ano ba yung kanyang tunay na ambag. We talk about instilling in our hearts and in our minds, ano ba yung aral, yung kadakilaan na dapat nating alamin at pamarisan, at kung paano nito maaaring mabago ang ating babansa, maging magkaisa at magkaroon tayo ng lakas para tumayo sa lahat ng mga hamon na kinakaharap natin. Ngunit kahit kailan po, meron naman, I know that, Professor Chow, but we never did something like the way we're doing it right now. For that, I really would like to thank the people behind this event. Nakakadalawang taon na tayo, Professor Chow. Parang bilis, no? Parang tingin ko 3 taon na. 2 taon pa lang po pala ito. Mula po sa ating kalihim Leonor Liling Magtolis Briones. Siya po ang nagbibigay ng inspirasyon at paggabay po sa ating opisinang External Partnership Service. Pangunguna po ng ating po Director General Rolly Sordano, Romy Marayno, at kaya niya ng badya, sandali yung tugtog, na parang may tugtog. Para marinig po nila yung mga taong dapat nating pasalamatan ngayon at hindi natin palalampasin ito. Kasama po ng lahat ng aming undersecretaries and assistant secretaries ng ating executive committee. Siyempre po, pinapasalamatan po natin ang ating partner sa NHCP, Chair Rene Escalante, ang gobernador ng lalawigan ng Tarlac, ng ating host province ngayong araw na ito, Governor Susan Yap, at mga partners po natin, Ayala Foundation Incorporated, si Ma'am Cel Amores at si Ginoong Ruel Maranan, at siyempre po, Professor Chow Chua, ang ating suki. Hindi po tayo magsasawa. I look forward to what we will discuss, and let's have a good engagement on Rizal. Tingnan natin ang kaunting ibang
itsura, Professor Chawa, kumpara nung nakaraang taon. But nais ko rin po pasalamatan Director May Eclar, ARD Roda Razon. Hello, Director May. How are you? Of course, our friend SDS Ronaldo Pozon, ASDS Armando Capili, at ang ating ASDS din, Selina Vega, lahat po ng mga regional directors at ARDs at SDS at ASDS na nanonood po ngayon, lahat ng mga punong grupo natin, ang ating partnership focal persons na natin dito po ngayon, hindi ko na po kayo may isa-isa, sa Region 3, lahat ng division, school heads, maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, ang ating pong isinusulong sa ating kagawaran ng edukasyon na maging disiplinado, episyente, epektibong mamamayang Filipino ang ating mga anak sa kinabukasan, sa hinaharap, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bayani, ang mga buhay ng ating mga bayani. Ano ba yung naiambag na pwede nating pamarisan? Itong lahat po ay pwedeng mangyari. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang DepEd Region 3, SDO Tarlac, mabuhay po ang mamamayang Filipino. Salamat po. Maraming salamat po, Undersecretary Tonisito MC Umali Esquire, sa pagbibigay po ng punto-por-puntong pagtuturo sa mga aral na maaari natin matutuhan ukol sa buhay ni Dr. Jose Rizal, na maaari naman nating iangkop sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Undersecretary. Yes, Binibining Feliz. Our second speaker is an active public historian in television and cyberspace in our country. He is a dynamic speaker and commentator of history in webinars, particularly during the COVID-19 pandemic. He currently teaches history at De La Salle University and broadcast communication at the University of the Philippines, Diliman. Specializing in history, he finished both his bachelor's and master's degrees in arts at the premier University of the Philippines, Diliman. He is currently a candidate for a Doctor of Philosophy degree at the same university with a specialization in anthropology. Our smart speaker is a co-author of the books Bonifacio, Ang Unang Pangulo, and Bayani Biographies, Andres Bonifacio. He also published articles in a number of academic journals and has been a consultant of history with Lord in TV5 and of the television series Katipunan at Ilustrado in GMA7. Possessing the knack of an advocate of history, he created the Showtime television segment seen by students and teachers nationwide. This has become a column in Abante every Sunday. Our speaker is a column writer of the Manila Times in its Sunday issues. To speak on the topic, Ang Pluma sa Pagbubuo ng Bayan, ang mga sinulat ni Rizal na nag-akda sa bansa, we are honored and partake in the pride and admiration we feel for our speaker, the intelligent and uplifting public historian, Professor Michael Charleston Xiao Chua. Makasaysayang hapon po sa inyong lahat. Suot-suot po ang isang halimbawa ng bowler hat na sumisimbolo rin sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Gusto ko magsimula sa kwentong ito sapagkat ang topic ko po ay kung paano niya inakda ang ating nasyon sa pamamagitan ng kanyang pluma. Pero alam niyo po mga kaibigan, inakda niya rin po yung ating bansa sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Bakit? Sabi ng mga colonizers natin, hindi tayo marunong mamatay para sa ating bayan, na tayo ay mga duwag. Hinalimbawa nila dito ang pag-iyak
ni Padre Jose Burgos nang siya'y dadali na sa garote upang balian siya ng spine at patayin. Kaya sinulat ni Jose Rizal sa kanyang mga kapamilya at sinabi niya ang sulat na ito ay dapat basahin pagkatapos niyang mamatay. Sabi niya, gusto kong ipakita sa mga taong nagsasabing hindi tayo marunong mamatay para sa ating bayan, na kaya nating magbuwis ng buhay at magsakripisyo para sa ating lupang tinubuan at para sa mga mahal natin sa buhay. 125 years ago, December 30, 1896, umaga ng alas 7, lumakad si Jose Rizal sa Luneta de Bagumbayan. Siya po ay taas noo. Suot-suot ang kanyang pinakamagandang kasuotan. Ang tawag natin yung tinatawag na Sunday best. Kumbaga ito yung ginagamit niya upang magsimba. Nakakot, nakatay, maganda sapatos, at nakasuot ng bowler hat. Gusto niyang ipakita na hindi siya takot mamatay. Tinignan ng kanyang pulso, normal. At nung po siya ay barilin, na dapat ay pagpatay sa isang taksil sa bayan. Dahil siya po'y binaril ng nakatalikod, ginamit niya po ang puwersa ng mga bala upang siya ay umikot at bumagsak po ang kanyang katawan nang nakaharap ang kanyang muka sa langit. Suot-suot ang bowler hat na ito na tumapon. Namatay ang isang Pilipino. Sumigaw ang mga Kastila, "Viva España! Muerte de los traidores!" Mabuhay ang Espanya! Tamatayan sa mga taksil, sa mga traidor. Ngunit sa pagbagsak ng katawan ni Jose Rizal, magiging inspirasyon ito na sisiklab lalo ang revolusyong nasimulan na at naging dahilan ng kanyang kamatayan. At sa loob ng 2 taon, matapos bumagsak ang katawan ni Rizal, babagsak ang Imperyong Espanyol sa Pilipinas. Upang gunitain ang araw na ito, ako'y nagpapasalamat sa Department of Education, sa ating pambansang mga guro, sa inyong tiwalang ibinibigay sa akin bilang si Xiao Chua, isang public historian, na muli ay magkwento sa inyo sa ikalawang Rizal Day National Lecture na inihatas nyo sa akin. Maraming salamat po. Secretary Liling Briones, Yusek Tony Umali, Esquire. Salamat po. Kina Romy Paraino, sa lahat ng nasa external partnership, sa lahat ng nasa Region 3, DepEd, na nag-organize nito, sa mga taga-National Historical Commission of the Philippines, salamat po. At meron hong hindi nabanggit, sa pagpapakilala po sa akin, na napaka-importante po sa konteksto ng ating pagdiriwang o paggunita ngayong araw na ito, ay sapagkat po ang inyong lingkod ay nagmula po, isinilang, lumaki sa lalawigan ng Tarlac. So yun po, ang aking pinagmulang lalawigan ay Tarlac. Ako isinilang sa Tarlac. Kaya po, ikinagagalak po na kayo po ang kasama ko. Binabati ko po, kakausap ko lang sa kanya noong nakaraang buwan,
ang ating gobernadora, Governor Susan Yap. Ang ating pong gobernadora po ay meron pong malaking interes na isulong ang kasaysayan ng ating lalawigan upang lalo itong maabot at mabigyan ng liwanag na napakamakasaysayan pala ang ating lalawigan. Pinakita ito ng mga sayaw kanina sa iba't ibang lugar na napuntahan ni Dr. Jose Rizal. Yung pong marker po doon sa bahay ni Evaristo Puno, dyan sa may Rizal Street, ay inayos po, kinumpuni, tinanggal ho doon sa dating lugar kung saan ho siya ay napapabayaan. Yan ay approximate site lang naman, hindi yan ang eksaktong lugar. Hindi natin alam kung saan ang eksaktong lugar ng bahay ni Evaristo Puno. So dahil approximate lang na lugar yan, inilagay ho siya sa plaza kung saan doon ho ay mas makikita po siya ng tao. Sa tulong naman ni City Mayor Christy Angeles at ng National Historical Commission of the Philippines. So, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa at pasiglahin pa natin ang nasimulan na interes sa historiografiya ng Tarlac ng ama ng historiografiyang Tarlakenyo, Dr. Lino Dizon, ng Center for Tarlakenyo Studies. Simulan po natin yan at tayo po ay magpatuloy na maging interesado. Subalit, itong araw na ito ay handog ng Tarlac sa lahat ng guro ng ating nasyon. At bilang isang Tarlakenyo, masaya po ako na i-represent kayo sa isang pambansang webinar na ito upang pag-usapan ang pluma sa pagbubuo ng bayan. Paano ba ang mga sinulat ni Rizal ay nag-akda sa bansa? Now, understandably, hindi po natin matatalakay lahat ng mga sinulat ni Dr. Jose Rizal. Yan po ay natural sapagkat napakarami po niyan. Volume po yan. So mamimili lamang po tayo ng ilan. Okay? Kasi gusto ko po, mas maganda yung ating talakayan with Yusek Kumali at sa inyong mga katanungan later on. Muli maraming salamat sa DepEd sa paggunitang ito na ginagawa natin, pambansa, at marami yung nanonood, halos 1,000 na kanina. Ito po ay pangalawa lamang sa aking Rizal Day Lecture. Ang nauna po ay noong 1 taon at ang gagawin ko po ay sisikapin ko pong ang mga natalakay po doon sa unang lektura ko na Rizal Day ay hindi na ho matatalakay dito sa ating gagawin. Ibang lente naman ito. Kasi dati, yung last year, we clarified some of the doubts and issues about Jose Rizal. Pwede nyo panoorin yan sa YouTube. Yan po ang nakalagay ay the Department of Education Rizal Day Lecture ni Xiao Chua, XIAO Chua. So please subscribe to my YouTube channel, follow my Facebook and social media accounts, and my website sa xiaochua.net, bangkanixiao.wordpress.com. Okay, sa mga nagtatanong po, bakit po Chinese ang nagsasalita ng kasaysayan ni Dr. Jose Rizal, nais ko lamang pong liwanagin sa inyong lahat na mismong si Dr. Jose Rizal po ay actually katulad ko. Si Dr. Jose Rizal po, ang kanyang lolo sa tuhod ay pure Chinese, o hindi naman pure Chinese, ethnic Chinese. Wala kasing pure, okay? Ethnic Chinese. At ang ninuno nila ay si Domingo Lamco. So, siya po ang great-grandfather ni Dr. Jose Rizal, ethnic Chinese, nagpalit ng pangalan, Domingo Lamco. At kung titingnan po natin, ang aking lineage din po, hindi na ako marunong mag-Chinese, pero ang lolo ko rin sa tuhod, yung pure Chinese mula sa Fujian. So, actually, kailangan liwanagin ito eh. Marami pa rin nagpapakita na, bakit Chinese ka? No? Wala kang karapatan magsalita tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Una po sa lahat, ako po ay isang Pilipino. At marami kahit yung mga tinatawag natin na half Chinese, half Filipino, mga Pilipino po kami.
At pinakita nga ni Dr. Jose Rizal ang pinakadakilang Pilipino na may Chinese heritage ka ba, ikaw ay bahagi ng Pilipinas. At walang purong Pilipino. Lahat tayo ay produkto ng ating mga karanasan at ng ating mga dugo na nanalaystay na narito at nakiisa sa ating kasaysayan dito sa Pilipinas. Okay? So, ang paksa po natin, si Dr. Jose Rizal, ngayong araw na ito. At kapag siya po ay dinidepict, ang lagi po nating nakikita, ay meron po siyang pluma. Pero yung pluma po niya ay yung merong balahibo ng manok. Balahibo ng manok. Alam niyo po, meron po akong sasabihin sa inyo. Of course, nakakatuwa kasi yan ay naging depiction na. Na sumusulat siya gamit ang balahibo ng manok. Pero ito po ang problema. Paano kaya niya masusulat ng mabilis ang kanyang mga nobela, ang kanyang mga sinulat, kung ang gamit po niya ay balahibo ng manok? Yun po, yun ang problema dyan. Hindi actually accurate yan. Kumbaga, symbolic lang. Symbolic. Dahil lang lagi nating tingin, dahil lumang tao si Rizal, wala pa hong pen nung panahon niya. Actually, ayon kay Dr. Vic Torres, sa kanyang essay, Vic Torres is a renowned historian from De La Salle University, my colleague. From his essay, Telegrafo, Electricidad y Poste de Luz, meron na po actually na ginamit si Rizal. Ang ginagamit po ni Rizal ay fountain pen. Fountain pen po. Nag-exist na ho nung panahon ni Rizal. Yan ang ginamit niya para isulat ang kanyang mga sulatin. And, kumbaga, actually, sabi nga kung nabuhay lang si Rizal ng mas matagal-tagal, magagamit namin niya yung typewriter na na-develop na nung panahon din niya. So, doon mo makikita na yung pluma, para lang meron tayong tamang understanding, yung pluma na ginagamit isang fountain pen na. Okay, yung fountain pen na yun, kukuha pa rin siya ng ink doon sa inkwell. Pero kumbaga, mas efficient na yung pagsipsip niya ng ink at yung pagbuga ng ink pag ito ay nagsulat. Alright, so that pluma, nakakatuwa, no? Kasi kapag iniisip natin yung pluma, dahil si Rizal, di ba? Lagi natin sinasabi, pluma, si Bonifacio, sandata. Although, of course, ayoko ng ganyang dichotomy kasi pareho lang silang may konsepto ng bansa. Bagamat sa katunayan naman talaga, si Andres Bonifacio yung nagsulong ng Ibang-Sikat. But that doesn't mean, nilelesen minsan si Rizal na nagsulat lang siya. Naku, maling-mali po yun. May nagdebate po na parang nag-aaway pa ng todo na sinasabi wala daw kwenta yung ginawa ni Rizal sapagkat si Bonifacio ay humawak ng sandata. Pero si Rizal naman ay talagang ang nangyari ay nagsulat lamang. Hindi daw siya matapang. Yun yung sinasabi ni Yusek Umali. Pero alam niyo, may sasabihin po ako sa inyo. Sa panahon na bawal tayong magpahayag ng sarili nating pananaw bilang mga Indio sa ating bansa, sa Pilipinas, dito sa mismong isla natin, ang paggamit ng pluma ay katapangan sapagkat alam mong makukulong ka. Alam mong tatamahan ka ng represyon. At hinarap ni Rizal yung lahat ng konsekwensya na yan hanggang kamatayan. Paano mo sasabihin na duwag si Rizal? Yung katapangan ng mga periodista ay kinikilala ngayon ng mundo sapagkat ang Nobel Peace Prize, ang mga humawak ng pluma, yun ang kanilang binigyan ng Nobel Peace Prize. At isa nga dyan ay isang Pilipino,
si Maria Ressa. Ito pala si Ma'am Maria Ressa. Ayan. Pakita ko lang. Isang Pilipino ang binigyan ng parangal ng Nobel Peace Prize dahil sa kanyang panulat. Dahil ang ginagawa ng mga artists, hindi lang yung mga sundalo, bagamat matapang at matindi ang kanilang serbisyo sa bayan. Pero nagpapakita rin ng pagtatanggol sa bayan ang mga artist, ang mga writer, ang mga journalist, at lalong-lalo na sa panahon ngayon. Wala kayong baril, wala kayong sandata. Pero ang sandatang karunungan sa panahon na gusto tayong gawing mga mangmang, guro ang tunay na matapang, guro ang tunay na bayani, lalo na yung nagsisilbi sa mga malalayong lugar, lalo na yung nagtuturo ng mga kabataan. Kayo po ang bayani sa makabagong panahon. Hindi dapat ismulin ang mga nagtuturo, at ang mga nagsusulat at ang mga artist. Ayun po. So, balikan natin ang slide. Kaya nga, nakakatuwa dahil ngayon po sakto 160th year itong taon na ito ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal 2021, makikita ninyo bagamat ginamit po yung tinatawag na ito yung logo ni Rizal yung JR, yan yung logo niya Pero tingnan nyo yung korte, ang korte po ay parang pluma. Yung tip ng pluma, yung nandun sa ibabaw, na ginamit ka sa kanyang pag-akda sa nasyon. Okay, ito kanina ko lang po ito nakuhanan. In fact, hindi pa ako nagpapalit ng damit. Ito po yung kalalabas lamang kahapon na pinakabagong branding ng Luneta. Okay. So, una nyo pong makikita ito dito sa ating webinar na itong bagong branding ng Luneta ay nakalagay na po ang buong official name ng Rizal Park, which is Rizal Park Luneta. Yan na po. Yan ang branding. Pag tinawag natin yan, Rizal Park Luneta. At makikita ninyo yung hugis po ng logo. Nandyan yung colors ng watawat ng Pilipinas. Nandyan yung monumento. Pero may makikita po kayo. Ano ho yan? Actually, para malaman po ninyong lahat, yan po yung Luneta. Sir, ano ba yung Luneta? Ang Luneta pala, o Lunet, ay isang struktura sa labas ng Intramuros na walled at nilalagyan din ng kanyon as part of the defense of Intramuros. Pero nandun sa bandang planetarium ngayon, kung saan naroon ngayon yung Rizal Park, kaya tinawag ang lugar na Luneta. So yun pala yung Luneta, yung defense, wall defense na yon. At yan po ang shape niya. Pero kung titignan po natin, sabi ng mga, actually na-consult din ako sa branding na ito ng National Parks Development Committee. Ako'y kinausap nila at nagbigay ng mga suggestion. Bet na bet ko talaga yan. Sabi ko, pipiliin kong logo ng Rizal Park Luneta. Actually, mahigpit yung bilin ko na dapat ang pangalan ng park ay Rizal Park Luneta. At mukha namang nakita nila yung kagandahan nun. Di ko alam kung may nauna pa sa akin na nagsuggest. Pero yun ang sinabi ko, dapat yan ay Rizal Park Luneta. At gayon din, yung pong tinatawag na shape ng lunet, para ma-inform ang mga tao, ito po ang Luneta. And of course, nariyan po, sinabi nila kahapon na bahagi din ng simbolismo ng Luneta ay yung tinatawag natin na pen. Parang yan ay dulo ng fountain pen ni Jose Rizal. Dahil yun po ang naging paraan niya upang iakda ang bansa. So, ayun, pinakita ko na, nililay ko lang yung foundation. Yan ang halaga ng pluma
no, sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. At ang paggamit ng pluma ay katapangan. Okay, bakit po? Alam niyo ba na sa panahon ni Rizal, paano mo pag-iisahin ang multi-ethnic, multicultural, multi-religious, multilingual na bansa? Kaya nga ho, ang sinasabi nila, bago yung sina Jose Rizal, wala akong bansang Pilipinas. May teritoryo po na Pilipinas na pinagsama-sama, pero ang kanilang kaisipan po ay hiwa-hiwalay. Merong Bicolano, may Kapampangan, may Tagalog, may Bicolano, may Ilocano, may Bisaya. So, all of them, hindi sila isang isip, isang diwa. Kaya nga may mga pag-aalsa na hindi naging pambansa at hindi nagtagumpay dahil nga ang Pilipino ang ipinanlalaban ng Espanyol sa kapwa Pilipino. Iba-iba kasi tayo ng kultura. Iba-iba tayo ng wika. May 170 languages tayo. Gayon din, sa panahon ng kolonyalismo, bagamat tama si Jose Kumali, hindi ho lahat ng nakuha natin sa Espanya ay pangit. Meron pong magaganda. Pero hindi ho natin maikakaila na ang kolonyalismo pa rin ang naging dahilan kung bakit ang tingin natin sa sarili natin ay maliit. Matindi ang parusa na ibinibigay sa atin. Makahayop ang ibinibigay ng mga parusa sa mga Pilipino. Oh? Yan o makikita natin. Hindi ho itinuturing na kauri natin ang mga Espanyol. Ang tawag sa atin, Indio. Kaya ang dating, parang tinanggalan tayo ng karakter bilang isang mamamayan. Ano ang gagawin natin? Ang Pilipino sa panahon ni Rizal ay dungo. Alam niyo yung dungo? Diba? Wala siyang self-confidence. Ang laging tingin niya, ang Espanyol ang magliligtas sa kanya. Ang Espanyol ang magaling. Laging pilit sinasabi, tayo ay mga hindi magiging singgaling ng mga Kastila. Tayo ay mga bobo. Yan po ang kalagayan ng kaisipan ng Pilipino, Indio, sa panahon ni Rizal. Kaya po anong gagawin ni Rizal? Bakit siya naging bayani? Ayon kay Benedict Anderson sa Imagine Communities, ang